Mga kababayan, nakita niyo po ang balita, no? Nag-init ang debate sa Senado. Matapos pong itulak ni Rodante Marcoleta na payagan po ang isang senador na makilahok at bumoto sa sesyon ng Senado sa pamamagitan po ng online participation. Bilang tugon po ng minorya ay nag-walkout ang mga ito. Sa tingin natin mga kababayan, ang pag-walkout ng minorya ay hindi po ito simpleng drama. Ito po ay pagtutol sa maniobra dyan po sa Senado. Para po sa mamamayan, simpleng procedural issue lamang ito. Pero sa mas malawak na konteksto ng kasalukuyang politika sa Pilipinas, malinaw kung bakit umabot sa puntong nag-walkout ang minorya. Ang tanong dito ay hindi kung maaaring mag-online ang isang senador. Ang mas mahalagang tanong po dito mga kababayan, sino ang makikinabang at para saan ito gagamitin? Sa gitna po ng usapin tungkol sa impeachment ni Sara Duterte at habang may mga senador na naharap sa posibleng mga kaso ng korupsyon at iba pang mga legal na pananagutan, nagiging lehitimong pagdududa kung ang pagbabago sa mga patakaran ay para ba sa kapakanan ng institusyon ng Senado o para sa kaligtasan ng mga politikong nasa alanganin. Di ba? Palusot yan ng mga senador na yan. Sa issue po ng demokrasya, ang Senado ay hindi dapat maging kanlungan ng mga nasa may kapangyarihan na gustong iwasan ang pananagutan. Tulad ng ginagawa ni Bato at iba pang mga gustong magtago sa saya ng Senado. Ang pagiging senador po ay hindi nagbibigay ng espesyal na pribilehiyo upang makilahok sa mga kritikal na proseso habang umiiwas sa mga legal na obligasyon o posibleng pag-aresto. Kung ang isang ordinaryong manggagawa ay kailangang humarap sa korte, opisina o trabaho ng personal upang gampanan ang kanyang tungkulin at sagutin ang kanyang mga pananagutan, bakit dapat magkaroon ng espesyal na daan? Itong mga inihalal ng mga kababayan natin na opisyal ng bayan na sumusweldo ng milyon-milyon. Kaya ang pag-walkout ng minorya ay maaaring tingnan ng iba bilang dramatiko. Pero sa kabilang banda, maaari natin itong basahin bilang isang malinaw na pagtutol sa prosesong pinaniniwalaan nilang maaaring gamitin upang manipulahin ang balanse ng boto sa Senado. Kapag ang mga patakaran po ay binabago-bago, hindi para palakasin ang institusyon, kundi para protektahan ang mga personalidad, ang kanilang mga kasapakat, doon nagsisimula ang pagkakasira ng tiwala ng mga mamamayan. Kaya ang panawagan natin mga kababayan, panawagan natin, ang Senado ay dapat manatiling isang institusyong nakabatay sa pananagutan. Hindi dapat sa puro palusot, hindi puro sa pag-iwas. Kung ang mga senador po na nahaharap sa napakabibigat na mga usapin, ang sagot ay hindi ang paglikha ng mga bagong mekanismo upang mapanatili ang kanilang impluwensya online. Ang sagot ay ang pagharap sa batas at sa buong sambayanang dapat na pinaglilingkuran nila ng buong tapang. Hindi yung parang nagtatago sa saya ng magulang. Tama po ang pag-question, tama ang pagtutol, at kung kinakailangan upang ilantad ang isang posibleng maniobra, tama rin ang pag-walkout. Dahil sa panahon na tila normal na ang gulangan sa politika, ang pagtangging makisabay sa tarantaduhan ay isa ring anyo ng paglaban.